Alam po ninyo, kanina nakalimutan po namin dalhin yung aking insulin. Nag-inject ako kailang umaga sa bahay bago pumunta rito. Hindi ko nalagay sa kahon. Nalagay ko sa mesa. Ang kahon nasa ref. Kaya kinuha ni Mama yung kahon sa ref. Hindi kasama ang insulin. Nang mag-insulin ako kanina ngayong tinali, wala yung insulin. Ano kadalasan ng ugali natin kapag ganyan ang nangyayari? Yun, sisihan. Uso ba yun? Yan ang masakit sa atin, yan ang hindi natin mawawala, no, yung sisihan. Yan ang masarap eh. Masarap talaga ang magsisihan kapag mayroong nagkakamali. Dahil gusto nating patunayan, tayo yung tama, siya yung mali. Siya naman, gusto niya patunayan, siya ang tama, at ako ang mali. Dapat tayong matuto na tumigil sa pagsisisihan. Sa natin, ang ating mga Biblia, na pinamagatan kong huwag na magsisihan. Mark chapter 8, verse 16. Basahin natin verses 14 hanggang 21. Pero ang aking phone text ay nasa verse 16. Mark chapter 8, verse 16 to verse 14 to 21. So, noon ay nakalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay maliban sa iisang tinapay na nasa bangka. Kanyang binalaan sila na sinasabi, mag-ingat kayo, iwasan ninyo ang libadura ng mga Fariseyo at ang libadura ni Herodes. At sinabi nila sa isa't isa, ito ay sapagkat wala tayong tinapay. Yamang batid ito ni Jesus ay sinabi sa kanila, bakit ninyo pinag-uusapan na wala kayong tinapay? Hindi pa ba ninyo nalalaman, di naunawaan man? Tumigas na ba ang inyong mga puso? Mayroon kayong mga mata, ngunit hindi nakakakita. Mayroon kayong mga tainga, ngunit hindi nakakarinig. Hindi ba ninyo natatandaan? Nang aking pagputol-putulin ang 5 tinapay para sa 5,000, ilang kaing na puno ng mga na pinagputol-putol ang inyong pinulot? Sinabi nila sa kanya, 12. Nang pagputol-putulin ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang kaing na puno ng mga ng pinagputol-putol ang pinulot ninyo? Sinabi nila sa kanya, 7. Sinabi naman niya sa kanila, hindi pa ba ninyo nagugutuwaan? Ang paksa po natin ngayong hapon ay tumutukoy doon sa verse 16, wala tayong tinapay. Ibig sabihin, nagsisihan sila na walang tinapay. At ito po ang ating araw ngayong hapon tayo'y manalangin. Panginoon, tulungan niyo kami na maging mabuting mamamayan ng inyong kaharian. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging isang matuwid at banal sa aming pangangatwiran, maging ayon sa iyong kalooban na siyang tanging ang kailangan na mamuhay kami na karapat-dapat. Gamitin po ninyo ang mga salita ninyo upang makita namin ang aming kamalian at makita namin anumang solusyon, Panginoon, sa pagsisisihan. Gamitin po niyo ito para sa aming kalagayan. In Jesus' name. Amen. Nasa pagkakataong ito,
kasama ng Panginoon ang kanyang mga alagad sa kanyang pangangaral, sa kanyang pagsasagawa ng mga himala, sa kanyang pagtulong sa mga tao, sa kanyang paggagamot sa mga may karamdaman, at nakita nila ang lahat ng kapangyarihan ito at naranasan nila. At hindi lamang sa mga iba't ibang mga himala, kundi ang Panginoon ay nagpakain din ng libu-libong mga tao. Una, sa 5,000 at ngayon sa 4,000 mula sa 7 tinapay. Nakita ito ng mga alagad. Naranasan ito ng mga alagad. At sa totoo, mula sa kanila, ang 7 tinapay na siyang ginawa ng Panginoon na makapagpakain ng 6 o 4,000 katao. Sila mismo sa kanilang kamay ang nag-deliver nito, na mahagi nito sa napakaraming mga tao. At pagkatapos ng himalang yon, papaalis sila upang lumipat sa kabilang ibayo sa Dalmanuta. Pero bago sila makasakay sa bangka, dumating itong mga skriba at mga Pariseo at nais nilang subukan ng Panginoon. At ang kanilang tanong, Panginoon, Rabi, anong tanda ang maaari niyong ipakita sa amin? Magkasalita upang kami maniwala na ikaw ay isang Kristo. Mababasa natin ito sa verse 11 to 13. Pero sabi ng Panginoon sa katigasan ng mga ulo ng mga tao ito, na hindi na napansin yun, 4,000 katao pinakain sa 7 tinapay, humihingi pa sila ng tanda para pagpapatunay na siya nga ang Kristo. Kaya sabi ng Panginoon, walang tanda may bibigay sa mga matitigas na pusong ito, mga wicked. Maliban sa tanda ni Jonas na nalibing sa tiyan ng isang dambuhalang isda, 3 araw, ganoon din ang anak ng tao na malilibing sa 3 araw at sa 4 araw siya ay muling mabubuhay. At dahil dito, pinag-ingat ng Panginoon ang kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa doktrina o libadura nitong mga mapagkunwaring skriba at mga Pariseo. Concern ng Panginoon sa kanilang espiritual na kalalagayan. Pero anong ginawa ng mga alagad? Nagtalo sila. Nagtalo sila. Hindi nila nakuha kung anong ibig sabihin ng Panginoon. Ng Panginoon ay nakatingin sa kanilang kalagayang espiritual na huwag silang madaya ng iba't ibang doktrina ng mga eskriba at Pariseo. Pero ang kanilang pagkaunawa sa verse 16, ito ang sabi nila. At sinabi nila sa isa't isa, nagtanungan sila, nagharapan sila. Sapagkat wala tayong tinapay, bakit hindi ka nakapagdala ng tinapay? Nagsisihan ang mga alagad na ito. Now, dito po sa buong kasaysayan na ating binasa tungkol sa kalagay ng mga alagad at sa kanilang pagsisisihan, sinaway sila ng Panginoon, at ang pagsaway ng Panginoon sa kanyang mga alagad ay pinaiiwa sila sa pagsisisihan, kundi tuunan nila ang mas mahalagang pag-iingatan, ang espiritual na kalagayan. Yan po ang problema dyan. Kapag tayo ay nagsisihan, nawawala tayo sa mas mahalagang dapat nating pagtuunan. At bilang Kristiyano, iwasan nating matuon ang ating isipan sa mga makalamang sisihan kaysa pagtuunan natin ang mga espiritual na kalaguan. Na paano natin ito maiwasan, yung makalamang sisihan? Iwasan natin ang 4 na ugaling makikita natin dito sa mga alagad. May 4 na ugali na dapat nating pagkagumbayan, na makikita natin dito sa ugali ng mga
alagad. Una, iwasan ang makalamang ugaling pagsisinungaling. Basahin natin muli. At tignan natin ang ini-imply o ipinapahiwatig ng talatang ito. Ang sabi nila sa verse 16, wala tayong tinapay. Now, ang emphasis natin dito, ang emphasis ko rito, yung salitang wala tayong tinapay. Tingnan natin, ang unang concern ng Panginoon sa kanyang mga alagad ay ang kanilang espiritual na kailangan. Espiritual. Sapagkat hindi pisikal. Dahil ang sinabi mismo ng banal na kasulatan, kung ating hahanguin yung sinabi ni Paul sa Romans chapter 8 verse 32, kung naibigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak, ang kaisa-isang anak para sa ating kaliligtas, gaano pa kaya ang maliliit na bagay tulad ng tinapay? Ang concern dito ng Panginoon ay ang spiritual na kalagayan, bagamat kailangan din ng tinapay. Ang ibig sabihin dito, alam na natin, seek ye first the kingdom of God and not seek ye first the tinapay. And all these things will be added. Pero ang mga alagad, ang sabi nila, wala tayong tinapay. Saan sila nakatuon? Nakatuon sila sa kanilang pangangailangan. Nakatuon sila sa kanilang kakayanan. Now, ano pong sabi sa verse 14? Noon ay nakalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay maliban sa iisang tinapay na nasa bangka. Sinungaling sila. Alam niyo ba, kadalasan mayroong sisihan dahil mayroong nagsisinungaling. Wala ba siyang tinapay? Meron. Meron silang tinapay. Ngayon kung itinatanggi nila na wala silang tinapay, sino talaga ang kanilang tinatangging tunay? Si Kristo. Bakit? Si Kristo ang nag-multiply ng tinapay. Siya ang pinagmumula ng tinapay. At kung sinasabi nilang, wala tayong tinapay, tinanggi nila ang Panginoon. Mabuti na lamang at sinulat ito ni Marcos para malaman natin masama palang magsinungaling. Sapagkat kadalasan, yan ang dahilan ng sisihan. Na bakit kayo nila itinanggi ito? Na wala silang tinapay. Sa tingin nila, hindi yan sapat. Kami lang, 12 na, pang 13 ang Panginoon. Kulang yan sa amin. Iniisip nila kakaunti lang. Hindi mahalaga ang kakaunti. Hindi mahalaga kung ilan. Hindi sa dami o kaunti ang kalaga nito, kundi sino ang nagpala sa iyo ng tinapay. Ganun tayo kuminsan eh. Pagkakaunti lang yung ating resources, agad natin sagot, wala akong pera. Wala ako eh. Sino talagang dinideny mo? Hindi ka ba pinagpapala ng Diyos? Ang Diyos ang pinagmumula ng pagpapala. Ibig sabihin, walang binigay ang Panginoon sa iyo. Mayroon. Kaso lang, wala. Kulang. Sabihin nyo, hindi nyo silang ginagawa yan. Kung anak nyo lang, hihingi ng 5 piso, wala akong pera na. Wala. Ano sagot ng anak? Nakita ko pa rin lang, mayroon kayong binibilang eh. Naku. Alam mo, marami tayong problema. Ayun na, sisihan na. Sisihan na.
ganyan tayo kung tumanggi ng pagpapala ng Diyos. Dahil hindi natin pinanagahan ang Diyos, tayo'y nakatingin sa ating kakayanang resources. Alam nyo, ang sinabi nga ng Panginoon sa prinsipyo niya, ang sino mang nagsasabing mayroon, siya pa ay bibigyan, at ang sino mang nagsasabing wala, pati yung nasa kanya, aalisin ng Panginoon. Napapansin niyo ba yun kapag tayo ay nagiging tikong, lalo tayo naghihirap? Sapat itinatanggi natin ang biyaya ng Diyos. Pero kapag kayo wala na, binibigay mo pa rin yung dapat nakakainin mo. Abay, parang, muna ba katabay ba? Kita mo katabay? Makita ba kayo ng balon? Yung balon kasi sa probinsya, hindi yung hinuukay sa lalim, kundi hinuukay sa tabi ng bundok. Na habang, pag hindi mo binabawas yung tubig na yun, yung atabay, tawagin, yung balon na yun, malubog ba? Lumalabo, bumababaw yung tubig dahil dumadami ang dumi. Habang binabawasan mo yun, kumikining ang tubig at lumalalim. Yan ang prinsipyo ng magiging generous. Pero ang sagot natin, wala! Wala akong pera! Wala akong tinapay! Iwasan ang pagsisinungaling para maiwasan ang sisihan. At ikalawa, manatili tayo sa phrase na yun. Wala tayong tinapay. Ikalawa, i-focus natin ang emphasis doon sa tayong. Yung una, wala. Ngayon, wala tayong tinapay. Ano pinapakita dyan? Tanda natin, ang unang concern ng Panginoon sa mga alagad ay ang kanilang spiritual needs. Yan ang unang concern ng Panginoon. Kung naibigay ng Diyos ang kaligtasan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, gaano pa kaya ang maliliit na bagay? Kaya unahin natin ang mga bagay sa kaharian at ang kaharian. Pero sila, nakatingin sila sa kanilang personal na pangangailangan. Iwasan natin ang makalamang ugaling pansariling kapakanan. Yung una, iwasan natin ang makalamang pagsisinungaling. Ngayon naman, iwasan natin ang makalamang ugaling pansarili lamang na kapakanan. Alam nyo, yung mga taong pansarili lang ang tinitignan, hindi na nakikita na sila'y pinagpapala ng Diyos para sila ay magpala din sa iba. Kung tawagin yan sa Bible, hangal. Hindi ko sinasabing kayo yung hangal. Pero kung gano'n ang ugali nyo, hangal kayo. Ang sabi sa Bible. Dahil yan ang tawag niya sa isang foolish farmer sa Luke chapter 12, verse 18 to 20. Nakikita nyo ang ugali ng mga taong hangal. Luke chapter 12, verse 18 to 20. Yung walang inintindi, kundi pansariling interes at kapakanan lamang. Ang sabi ng magsasaka na ito, sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki at doon ko titipurin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. Context. Pinagbabawalan ng Panginoon ang kanyang mga alagad sa kasakiman. Sapagkat may lumapit sa kanya nagsabi, Panginoon, tulungan niyo kaming hatiin namin ang aking kapatid at ari-arian.
Na doon basa agad ng Panginoon ang kasakaman ng tao niya. Bakit? Kailangan pa pupunta ng Panginoon para humanap ng kakampi, para masunod na yung gusto niya. Maaaring nagkalabangan sila mga kapatid, gusto niyang may kakampi. Ginagamit pa ang Panginoon. Huwag natin gamitin na tayo Kristiyano para lang tayo makalamang. No? Kaya sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa mga covetous people. Kaya ang Panginoon nagbigay ng talinaga. Ang talinaga ito, isang magsasaka na umali ng napakaraming ani sa kanyang bukirin. Na imbis tumawag siya ng mga magsasaka na umali ng sa ganon, ay sila'y makabahagi. Yun naman talagang natural, normal. Sinuro niya. At ang sabi ng problema sa ngayon, saan ko ilalagay ito? Sa dami ng bunga nito. Saan ko ilalagay? Problema siya. Kaya sabi na, alam ko na, gagawa ko ng mas malaking bodega at doon ko ilalagay. Nakita nyo? Hindi niya nakita ang kanyang kapwa na nangangailangan. Kundi mas nakita niya kung paano niya itago yung kanyang kayamanan. Kaya sabi sa verse 19, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, hoy kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon, magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. 20. Subalit, sinabi sa kanya ng Diyos, angal. Anong tawag doon sa ganung tao? Angal. Sa gabing ito, mamamatay ka. Sino ngayon ang pagbibilinan mo ng pinaghirapan mo? Yung mga taong pagsarili lang iniintindi. When hindi yung masinop, kundi yun ay hangal, ang sabi ng Panginoon. Dahil siya, makasarili. Paano tayo? Ganito rin ba ang ating katuwiran? Sarili lamang natin ang nakikita? Ang tanong ko, bakit kayo pinauunlad sa inyong mga trabaho? Bakit kayo umaangat ng higit sa lahat ng mga tao? Dahil ba sa kasipagan lang? Dahil ba sa husay ng pagpapaaral ng inyong mga magulang? Alam natin lahat yan ay biyaya ng Diyos. At isa lang ang dahilan. Pinagpapala upang makapamahagi sa iba. Dito po sa ating pag-aaral sa banal na kasulatan, pinagpapala ng Panginoon ang tinapay na taglay ng mga alagad. Nung makita ng mga alagad, napakaraming tao, ang sabi nila, Panginoon, paalisin niyo na sila. Gagabi na eh. Baka mamatay sa gutom na dito, Panginoon, wala tayong napapakain. Sabi ng Panginoon, naawa ko sa kanila. Isa tayo kukuha ng makain. Kayo magbibigay. Kaya nagulat sila. Saan tayo kukuha nun? Ang sabi ng Panginoon, ano ba yung taglay ninyo? Ano yung tinaglay ninyo? Ang sabi sa Mark chapter 8, sa unahan, sa verse 5 hanggang 6, 7 tinapay po, Panginoon, at maliliit na isda. Ang sabi ng Panginoon, sapat yan. Tama lang yan. At anong ginawa ng Panginoon? Yung inaasahan ng mga taong ito na hindi kayang pakainin, nasaksiyan nila ang hindi inaasahan. Dahil sa kanilang kakapiranggot na tinapay na hawak, 7 ay nagpakain ng 4,000. Imposible yun. Now, sabi sa banal na kasulatan, pinagpala ka ng binhi upang ito ay pagpalain nang sa ganon
kayo ay makapamahagi ng Biblia. At tingnan natin turo ni Pablo rito sa 2 Corinthians chapter 9. Yung pagiging generous. Ito yung pinaliwanag ni Brother Freddy kanina. Napakaganda pong balikan natin. Chapter 9, verse 10 and 11. At sabi ganito, sapagkat sinasabi nila, I'm sorry, saan ba ito? Tama. Siyang nagbibigay ng binhi sa mga hasik at ng tinapay bilang pagkain ay siyang magbibigay at magpaparami ng iyong binhi upang ihasik. Ano po? Sino po nagbibigay ng binhi? Ang Panginoon. At kapag siya nagbigay ng binhi, anong gagawin? Siya rin ang magpaparami. At bakit? Upang ihasik at magparami ng bunga ng inyong pagiging matuwid. Verse 11, na kayo ay pinayayaman sa bawat bagay dahil sa inyong kagandahang loob na sa pamamagitan namin ay nagbubunga ng pasasalamat sa Diyos. Nakita nyo, ang pananagana ay mula sa Diyos. Bunga ng ating pagiging matuwid. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayanan. Inihasik natin sa iba. Ang nagpala ay ang Diyos. At higit pa kayong pinagpapala nang sa ganon, kayo pagpapalayan ng Diyos dahil kayo gumagawa ng matuwid. Kaya hindi po aksidente kung bakit maraming mga tao ang umaangat ang kanilang biyayang taglay kaysa sa iba upang sila'y lalo pang paangatin para makabahagi ng pagpapala. At yan ang simula ng sisihan kapag ka nagsisinungaling na wala at kapag ka nasa sarili lamang nakatingin. Iwasan natin ang sisihan. Sa ibang sitwasyon, ganun talaga ang nangyari. Ayaw mo umamin, matigil. Dahil nakatingin ka sa iyong sariling kalagayan. Sinasabi mo, mas magaling ka, mas mahusay ka. Ikaw ang panganay, ikaw ang tatay, kaya makinig sa akin. Bagamat ikaw mali, ayaw mo, dahil nagsisinungaling ka. Yung prinsipyo. Para maiwasan ang makalamang pagsisinungaling, ng pagsisihan, iwasan ang pagsisinungaling, at kalawa, iwasan ang pansariling interes. At ikatlo, iwasan ang makalamang ugaling sa material lang nabubuhay. Sa material lang nabubuhay. Tingnan nyo ang pahiwatig ng talata natin. Ang sabi nila sa verse 16, at sinabi nila sa isa't isa, ito ay sapagkat wala tayong tinapay. Wala tayong tinapay. Ang emphasis dito ay nasa tinapay. Kung wala tayong tinapay, hindi tayo mabubuhay. So nakikita natin na ang isipan ng mga alagad dito kung bakit sila nagtatalo-talo dahil nakatingin sila sa tinapay na literal at hindi sila nakatingin sa turo ng Panginoon na pag-ingatan ng inyong espiritual na buhay sa mga doktrina sa paligid. Madali lang yung tinapay. Ang mahirap yung kayo ay madaya ng libadura o doktrina ng mga Pariseo. Hindi po kayo pagtinapay. Bakit? Si Kristo kasama niya na pwedeng mag-multiply ng tinapay. Alam nyo, itong mga taong ito, naisip na, naalala nila, no? Wala tayong tinapay ngayon. Isa lang doon, tikas sa akin. Ikaw, malakas ka pa naman kumain. Lakas mong sumubo. Akal mo ulit, isa ka lang, isa pa. Labing tatlo tayo. Di ba? Ang sarap, hindi ka kaya ng Panginoon. Labing dalawa lang tayo maghahati-hati ito. Ano? Ang sarap talaga kung nanatili tayo doon kanina. May sobrang ilang kain? 7 kain. Ni walang nakaisip sa kanila na magdala kay isang kain. Nang sa ganun walang sisigan.
Kaya mas gusto nilang, ay, naku, sarap talaga nung kanina, no? Alam mo, hindi tayo mahagutan ng ganito. Hindi tayo tatanungin ng Panginoon dito. Manatili tayo sa lugar na yon. Maraming tinapay doon. At hanggang ngayon, mayroon pa roon. Masarap manatili sa lugar na may tinapay. Diba? Masarap. Parang tulad ng Israelita. Buti pa rin kung kami sa Ehipto. Manatili kami sa Ehipto. Alam mo sa Ehipto, Moises, meron ng aming pag-asa, makakapag-aral yung mga anak namin ng mga taas na edukasyon sa University of Egypt. Alam nyo, kailangan pagsikapan nyo mapunta kayo ng abroad sa Amerika. Buhay natin yon. Pag-asa ng ating mga anak, kikita sila ron. Ilan sa mga taong ganyan ugali na kung nasa abroad kayo, tiyak, dahil din na kayo. Masarap ito, manatili. Nakatinig na din na tayo. Paano ngayon? Babalik sila sa Dalmanota. Walang tinapay doon. Isang tinapay yung dala nila. At dahil sa kanilang sobrang kasayahan doon na nagpista sila sa tinapay, daming tao talaga na kumain, isa na lang tinapay doon ay tinanggi pa. Wala tayong tinapay. Ayaw ko lang, bakit? Bakit? Tinago niya kay Pedro isa. Wala tayong tinapay. Sabi mo kasama doon, wala tayong tinapay. Kaya nakita ni Juan. Sabi mo, wala kaming tinapay. Di ba? Ganyan mag-asawa. Wala tayong pera niya. Sabi mo, wala. Sabi mo, wala. Iba naman nasabi, alam mo ba, talaga wala akong pera ngayon. Kabibigyan ko kasi ng kotse. Wala akong pera. Ayaw mamahagi para sa kanilang sarili na. Bakit? Nabubuhay sa materya. Hindi baling mapalayo sa Diyos, mapalapit lang sa tinapay. Diba? Yan ang problema ngayon eh. Ako talaga yung magsasakripisyo kahit maiwanan ko aking mga anak. Kahit sila yung magkasapayat-payat sa sakit, karamdaman, basta ako kumita lang ng pera sa abroad para pampagamot sa kanila. Katuyan ba yun? Sabi naman itong kwento ni Mangkulas, alin mo ang damo, patay ng kabayo. Kumita ka ng pera, nagkamatayan ng mga anak mo. Alin pa yung pera? Kadalasan talaga, pagsisihan. Sisihan. Kung nagkakampun kasi, kung pihira ka, tatanong sa nagugulong dito. Kumindos ka naman. Yung kapitbahay natin dyan, kung wala nang pinag-along, grade 6 lang yan. Pinag-abroad. Asan natin doon? Sabi na, huwag dito sa Dalmanota. Walang tinapay dito. Alam niyo itong temptation ni Satan. Itong ginagamit na temptation ni Satan. Tayo, para tayo mapanghinaan ng ating pananampalataya. Balikan natin minsan, may time naman tayo. Mateo 4, versikulo 8 hanggang 10. At sabi ito ni Satanas kay Jesus Christ, muli dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang karangyaan ng mga ito. At sinabi ni Satanas kay Jesus, Jesus, ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo
kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Sumagot ang Panginoon sa kanya, lumayas ka, Satanas! Sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Alam mo itong ginagamit ni Satan, yung tinapay, ibibigay sa iyo kung sasamba ka lang sa kanya. Ibig sabihin, yayaman ka kung alis ka muna dyan sa pananampalataya mo. Hindi ka muna susunod dyan. Pwede mong gamitin yung pangalan ni Jesus sa ibang bansa, pero huwag kang manatili sa kanya. Marami pong nawawala sa pananampalataya for the love of money. Yan ang kabilin-bilin na ni Pablo kay Timothy. Pagsabihan mo yung mga Kristiyano nandiyan na sila'y umiwas sa tukso ng salapi, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Pag-ibig sa nawawala ang pag-ibig sa Diyos. Kaya ang sagot natin, tularan natin sagot ng Panginoon sa Matthew 4:4. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Iwasan ang makalamang ugaling sa material na bubuhay at walang sisihan. Walang sisihan. At pang-apat, iwasan ang makalamang ugaling kinakaligtaan si Kristo. Balikan natin uli yung phrase ng verse 16. Tingnan niyo kung nabanggit nila si Christ dito. Ang sabi sa verse 16, at sinabi nila sa isa't isa, sa kanilang isa't isa, ito ay sapagkat walang tinapay. Saan sila nakatingin? Doon sa wala. Saan sila nakatingin? Doon sa sarili, tayo. Saan sila nakatingin? Doon sa tinapay. Hindi sila nakatingin kay si Kristo. Nasaan si Kristo? Katabi lang nila. Kasama nila sa bangka. Totoo, wala silang tinapay, bagamat mayroong isa, pero kasama nila si Kristo na maaaring magdoble ng tinapay na tinataglay nila. At alam natin ngayon sa ating kalagayan na kasama ng mga alagad ay hindi lamang basta pisikal na tinapay ang taglay nila, kundi mismo si Kristo ang tinapay ng buhay na kailangan nila. Kung ating titignan ang pagkakasulat ni John, chapter 6, verse 35, ganito ang pagkakasulat ni John. Paano sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad? Sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay ng buhay. At ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. Kaya ang kanyang konklusyon, ang kanyang paunang salita sa John 6:27, ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkain nasisira, kundi dahil sa pagkain tumatagal para sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Sapagkat sa kanya inilagay ng Diyos Ama ang kanyang katawan. Di ba nakakatawa? Kasama mo yung takapagpara ng tinapay, pero na problema ka, wala kang tinapay. Medyo nakakatawa sa Kristiyano. Mawalan lang minsan, para bang wala na si Kristo. Lagi natin kasama si Kristo.
Dahil na nakikita natin ay pang pisikal lamang, kaya kadalasan nag-aaway mag-asawa at sisihan, wala tayong tinapay. Then pray. Ilapit sa Panginoon. Nagawa niyo ba yun? Alam ko may nakagawa nito kapag walang makain. Itlog sa umaga, itlog sa tanong, sa hapon. Wala hindi sa tinataas ito ang sarili namin, pero madalas mo sila, mamalik mo, usap tayo ito, manalangin tayo. Wala tayo, tuyo tayo ngayon. Pero ang Diyos, Kristo, kailanman hindi magtutuyuan. Ilapit natin para manatili sa atin ang kakontentuhan. Alam mo kakontentuhan? Parang bukal yan. Bukal yan ang kagalakan kahit ikaw ay naibsan ng material na buhay. Yun ang inuhubog ng Diyos sa atin. Contentment. Taglay natin ang tinapay ng buhay na kailanman hindi mawawala, ay buhay na walang hanggan. Kaya sinong sumasampalataya sa Kanya ay hindi magugutom at hindi mauupa. Saan? Sa material na bagay. Dahil siya sapat sa mga spiritual. Ito ang gawa ng Diyos. Ng Diyos na dapat nating sampalatayanan. Kung anong continue John 6:29, itong sabi ng Panginoon, sumagot si Jesus sa kanila, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan ang Kanyang sinunod. Na alam natin, kabisado na natin yung Matthew 7:21 hanggang 23. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay pagbubuksan ng pintuan sa langit. Sino lamang? Tanging yung mga gumagawa sa kalooban ng Ama. Anong kalooban ng Ama? Magtiwala kay Kristo na siyang tunay na tinapay ng buhay na walang hanggan. Ano kaya kung sa mag-asawa kung lagi natin pamunan para matigil ang sisihan? O sa ating magkakapatid sa Panginoon, huwag ka na magsinungaling na wala. Nawala ka dahil baka mawalan ka talaga. Kasi aalisin sa iyo. Dahil dinidinay mo ang Panginoon na nagpapala sa iyo. Sabihin mo na lang, kulang ako sa resources. Pero kung dahil ka sabihin mo, wala. Sino natin yun? Alam mo ikaw, lakas mong sabi mo na, nung araw saan ka lumuluhod sa akin pag ba'y kailangan ka? Sa akin, hoy! Sa akin! Hindi ba totoo yun? Talagang mayroong sisihan. Iwasan na yung makalamang pagsisinungaling. Then iwasan din yung makasariling. Makalamang pagkamasariling. Makasariling na kapakanan. Din ikatlo, iwasan din ang makalamang ugaling material na bubuhay. Sa material na bubuhay. Hindi lamang sa material na bubuhay ng tao, kundi sa mga salita ng Diyos. At pang-apat, iwasan din ang makalamang kinakaligtaan si Kristo. Siya ang nagbibigay sa atin ng tinapay. At hindi lang tinapay na pisikal, kundi tinapay na walang hanggan. Kaya, tanong ko mga kapatid yung hapon. Anong tingin nyo kay Kristo? Anong tingin natin kay Kristo? Tulad ng tinapay, hindi natin nakikita kung wala. Ang Panginoon ay hindi lumalayo sa atin. Siya pangako, sabi niya, hanggang sa katapusan ng Panginoon, panahon, ako ay kapiling ninyo. Until the end of the ages, Aeon. Sa Greek, Aeon. Katapusan ng panahon ng mundo, kasama natin ang Panginoon. Kahit wala tayong tinapay,
kahit tayo mayroong karamdaman, kahit tayo pinagtampuhan ng ibang mga tao, kasama natin ang Panginoon. Kung paano sumasa kanila sa mga alagad ang Panginoon, ganun din sa atin. Siya ay sumasa atin. Nang alam natin ang Panginoon, nais niyang sila ay kanyang kalikain. Ganun din ang Panginoon sa atin. Hindi maikli ang kamay ng Panginoon para hindi maabot ang ating mga pangangailangan. Hindi pingi ang tenga ng Panginoon upang hindi marinig ang ating pangangailangan. Hindi siya bulag para hindi makita ang ating pangangailangan. Alam niya ano nangyayari sa atin. Ang kailangan lamang natin, huwag tayo magtungon sa tinapay, kundi pagtungan natin ang pinagtungan ng tinapay, tumawag sa Kanya. Lord, wala kaming tinapay. Ikalawa, dahil ng ating napag-aralan simula pa kayo ng umaga, dinadala tayo ng Diyos sa pagsubok. Dinadala tayo ng Diyos sa pagliliglig at sa bingit ng pangalan. Walang pagkakaiba. Pero ang kaliwanan say nasa ating tabi. Tumawag. Walang anumang paghihirap sa pagsubok o anumang problema na hindi na kayang hindi. Sabi ng Bible sa Matthew 7:7, ask. Yun na naman ang salita, ask. Alam natin yung ask na yun ay acronym. Diba? Ask and you shall find. Then S, seek. Ask and you shall receive. Seek and you shall find. And knock. And the door shall be open to you. Lumapit tayo sa Diyos, hingin tayo sa Diyos, sasagot siya. Iwasan ang sisihan. Iwasan ang sisihan. Tayo mo naman. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita simula pa kayo ng umaga. Salamat po sa inyong pong biyaya sa amin na patuloy niyo kami tinataguyod, patuloy niyo kami pinalalago, patuloy niyo kami tinuturuan upang mahubog kami sa ugali ng iyong kaharian, gaya po ng iyong turo sa Matthew chapter 5, na nagtuturo kayo ng mga ugali ng mga tao nasa kingdom. Beatitudes, Panginoon. Salamat po sapagkat ito ang nais ninyo na kami lumalago sa bawat aspeto ng aming buhay, sa pananalita, sa isip at sa gawa. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.